Okay, so ito naman pag-usapan natin. Medyo masakit na naman 'to sa kalooban niyo. Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. So eto na nga, ah, si ang daming nagalit kay Vince Dizon dahil nakita yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez dito. And kasi ito 87 individuals ang, nirerekomenda na masampahan ng kaso ng plunder, malversation, and anti-graft anti-graft bribery and others. Yan, so ang dami, 'no, kulang 'yan. May nabasa rin ako na isang article na sinasabi, bakit maraming kulang doon sa yung mga pangalan ng mga politiko, yung mga senador na nabanggit, 'di ba? Bakit nabanggit sa investigation, pero bakit wala dito? Oh, bakit wala dito sa 87 individuals na na inirekomenda? Well, gaya nga ng sinabi ng abogado, para makalma lang. No, gaya ng sinabi ng abogado ni Speaker Martin Romualdez, etong sa DPWH, hindi naman ito yung nagsasabi na siya ay guilty, di ba? Para ano na lang din, para tawag dito, mabigyang linaw dahil hindi naman katulad ng korte, hindi naman investigative entity or agency ang DPWH. Pagkus, para mabigyan na lang din ng linaw, sabi ko nga nung minabasa ko, a day prior to this one, si Cheese wala. Prior to this one, ay sabi nung magsasampa ng class suit laban kay Speaker Martin Romualdez at saka sa isang kongresista ng 5th District yata ng Quezon City. Sabi ko, di sige, sampahan nyo ng kaso, dadaan naman yan ng ombudsman, titignan naman dyan ng ombudsman kung may possibility ba talaga na ito nga ay ginawa nung mga taong inaakusahan. 'Di ba? Nagkakaroon pa yan ng fact-finding. And that will take 3 to 6 months or maybe longer dahil ang dami niyan. Kung hindi nila kasi ilan lang yung bagong abogadong kukunin nila, 'di ba? Hindi naman libo 'yun. No. So, hindi naman ito mula sa 500. 'Di ba? So magtatagal din. At least kung sakaling sabihin ng ombudsman na wala namang kaming nakita. Kasi ang ICI mismo, 'di ba? Ilan na yung mga inimbitahan doon. Meron ngang iba na kahit nga sino pwedeng magsabi sa ICI na kami po ay willing na humarap, willing kami tumistigo. Ine-entertain naman nila eh. Pati nga yung mga bakling na, 'di ba, na nagpunta doon, nagpapapansin tapos gusto lang pakasuhan pinapaimbestigahan si Martin Romualdez, in-entertain rin naman nila. Pinatawag rin naman si Martin Romualdez. 'Di ba? Bakit hindi nagpupunta si Marcoleta diyan para sampahan ng kaso si Martin Romualdez? 'Di ba? Bakit tong mga DDS? Ba't hindi kayo magsampa ng kaso, mag-request diyan sa ICI na maimbestigahan tong mga ganito, tong mga taong ito? O kaya doon sa Sandigan Bayan. Bakit hindi doon maggawin 'yan? Ang Sandigan Bayan nandito lang din sa Quezon City. Sila nagrarally, sinisiraan ng gobyerno sa Quezon City. 'Di ba? Nagkukuta sila sa labas ng House of Representatives. Ibis na sampahan nyo ng kaso, 'di ba? Ilatag nyo yung ebidensya nyong matibay. Pinakamatibay ilatag nyo. Sama nyo na rin yung pinakamahina at yung walang kwenta. 'Di ba? Malay nyo, Duterte style. Tamang hinala, dead ball ka na. 'Di ba? So ito naman, sabi ng iba, wala ako talagang tiwala kay Vince Dizon. Mga loyalista pa nabasahan ko nung ganun eh. Tauhan niya ni Gloria. Naging tagabulong din niya ni Bongo. Pambihira naman kayo. Huwag ganun. 'Di ba? Ako nga sabi ko okay na rin yan. Kesa naman sa na dinudurog-durog si Martin Romualdez dito sa Court of Public Opinion nang di man lang nakakapagtanggol ng kanyang sarili. Well, at least kapag diyan naman na sa ombudsman, pasasagutin sila, 'di ba? May pagtatanggol niya ang sarili niya kung merong may mailalatag na ebidensya. Sabi ko nga sa ombudsman,
ang tinitignan diyan is yung probability. Ginawa niya kaya 'yon? Oh, di ilatag niyo ebidensya niyo. Wala naman kayo ibang pinag-iinitan diyan kundi si Martin Romualdez 'Di ba? Kahit naman lahat yang iba diyan makawala, hindi na makasuhan. Ang gusto niyo lang talagang makasuhan diyan si Martin Romualdez. Oh. Tapos gusto niyo ma-impeach yung presidente. 'Di ba? Kasi kapag nakasuhan, nagtagumpay kayo, sasabihin niyo na, enough na to para ipa-impeach naman ng presidente. Yun lang naman yun Hindi naman talaga gusto ng iba diyan na magkaroon ng totoong hustisya. Hindi. Gusto lang talaga nilang masira si Martin kung sino man ang potensyal na tatakbo sa 2028 ay baka makalaban ni Sara. Yun na yung kultura ng kabilang kampo Titignan nila kung sino. 'Di ba? Tama po. Kung saan ang ebidensyang ituro. 'Di ba? Dapat lahat managot. Kahit sino pa yan. Kaya nga ako nanghihinayang ni Cabral hindi na ingatan Ang tagal lang inaakusahan si Martin Kulang na lang yung pagkakabaril kay Jose Rizal, ituro rin siya Okay? Oh, 87 Pero nandito si Bong Revilla, Jinggoy Estrada. 'Di ba? Kawawa naman si Bong Revilla. Si Jinggoy, hindi pa natatapos yung isang kaso niya natitira. Ay nako, nadali na naman. Ito, absuelto na to, automatic na yan. Ito ba, nasa na to? Silipana. 'Di ba? Etong mga to ba, nakalista rin ba? Ito, nandun to. 'Di ba? Dapat tong mga to, nakalista rin. Kasi nabanggit sila sa investigation. Ito yung mga inakusahan ni, pangalan nito? Ni Curly Discaya. Yung mga kongresista na yan. At nga pala, meron nga po palang announcement, Yung mga engineering na tambay ngayon, so meron pong mass recruitment. Okay? Sa mga universities, colleges, sa mga eskwelahan, ang DPWH. Pero kung ang hangad nyo, mga engineer, mga estudyante, yayaman kayo, baka maging Teresita Cabral din kayo. Nako, mapatahimik din kayo. Okay? Hindi ko po alam kung ba't wala Hindi ko alam. Sila yung nag-evaluate Pero wala man ganito, wala man po dito sa 87 na yan, etong si Chis Escudero, pero alam ko may mga nagsampa na ng individual case laban sa kanya diyan sa ombudsman. All right?